Guys, may pasabog tayo guys. Dahil nagkagulo na ngayon sa 122 guys, sa Super Bantamweight guys. Siyempre, hindi man magpahuli si Otol guys. Ano ka nasisira, ulo? Akala nyo, kayo lang may mga big fights ha. Guys, ito na yung niluluto guys. Niluluto na ito guys, si Otol. Handa na ba? Like and share muna, like and share guys. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Like and share. Okay na, lahat na naka-like and share. Handa na kayo sa pasabog. Guys, si Otol, ito na ang pinakahihintay ng lahat. Ulit-ulitin ko pa ba? Tapos na yung ating pag-canvas guys. Ito na, si Otol. Lalaban na uli ng isang drum roll please. Alam mo yung pagkatanga ito. Lalaban na ng isang tune up. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Okay mga idol, SB mode muna ulit tayo mga kaibigan. So ito no, ayon po sa ating mga intel, lalaban pong muli ng tune up fight itong si Otol. Tumuwi ka na? Alright, bakit? Hindi daw po kasi naging kumpiyansa or medyo na-dismaya din yung mga promoter niya kasi akala nga ganun siya kalakas pero yun pala yung naging resulta nung Class E opponent, yung Apricano nung dito nga sa may Paranaque in short nga nabalugbog pa si Otol. Okay. So, again, ang mahirap po dito is napapaasa din po yung may mga ilang vloggers kasi na talagang ginagamit pa rin yung YouTube hype. Hindi po ganoon ang pag-ano ng laban, okay? Guys, okay lang ginagamit pa pangalan ni Inoue. Okay lang guys, yan kahit tune up na naman. Inoue naman yan, Inoue sunod. Paano magiging Inoue 'di ba? Si Inoue ngayon magiging nag-undisputed na sa bantamweight, ngayon na super bantamweight at kakalabanin si Marlon Tapales at mas malalaking laban ang kanyang hinahabol. And even Mr. Honda, his promoter sa Japan stated that if there is no Sean Gibbons involved, which is his partner, then there will be no Inoue and Otol. Alright, so ganito mga kaibigan. Bakit po ito? Seryoso muna tayo. Ako po mga kaibigan, ginawa ko po yung dinibunk natin yung mga nonsense naman na post ko ng mga dito sa mga kotse-kotse. Actually, di ba dito sa Manila, normal lang yan eh. Di ba? Bakit po, SB, bakit pa pinatulan yung gano'n? Kasi po, ang dami nag-ano, SB, ano masasabi mo? O ganito, T-Rex. Di binasa ko. O yung post nung nagbebenta ng sasakyan, ayun nga, took out for a spin. No, ibig sabihin po noon, ay ni-road test. Ngayon, pina-edit na daw po. Pina-edit na. Di ba, kailangan pa kayong ma-expose bago nyo ipa-edit, itama. Tapos, di ba, bakit nyo ginagawa yon? Kasi hindi na kayo makasabay sa mga sikat na boxers ngayon, lalo na sa 122. At dahil wala kayong malaking real talk dahil wala kayong malaking balitang ma-share sa publiko, sa mga boxing fans, gagawa na lang kahit yung simpleng pag-canvas ng sasakyan, iaano ninyo, ano ba namang klase yan? Ano ba to? Boxing ba to? Boxers ba kayo o mga mga car enthusiast kayo? Aray, di ba? Dito kayo sa Manila, yung mga di ba? Porket naka-Ford ako na din kayo eh. Tapos, guys, i-comment ninyo kayo. Bakit? Insecure na kasi kayo na lahat pa ng mga ginagawa nyo. Kailangan, hinahanap nyo yung opinion ko. Di ba? Pero kung tutusin, Brad, alam na namin yan. You know, Otol will be 35 this coming February next year. Men, yung ganyang edad, uulitin ko pa retiro na. Di ba? Nakikita natin dun sa huling laban ni Otol dito sa Apricano. Nakasabay siya first 3 or 4 rounds. Bigyan na natin yung 4 rounds. Sige, let's say nakasabay pa. Pero puwera dun sa knockdown ng round 6, mga kaibigan, nakakita na natin na nagdi-depreciate na, nagdi-diminish na yung kanyang performance, yung hangin niya, mababa na. 'Di ba? Again, guys, no question, may lakas ba? Yes, may lakas. Pero what can you do if yung strength mo can only last for 3 rounds, maximum of 4 rounds, 'di ba? Pambira naman.
mamili na lang kasi kayo. Boxer ba o vlogger? Yun na lang, di ba? Papaasa-asa pa, may mga ikaw boom boom boom. Di ba? Papaasahin mo na naman. Nung nakaraan, anong sinabi nyo? Di ba? Kakalabanin si Neri, kakalabanin si Ahmad Aliem, sino pa yun? Si Riz Alim. Sabi ni Punas the Fake Doctor, August na, sabi ni Punas the Fake Doctor, July daw sa Amerika. Asa na yung mga yan? Tapos ngayon, tapos na yung lahat ng mga paasan yung fake news. Gagawa na naman kayo ng panibagong fake news. Boom, boom, boom naman. Ako nagbabad trip na ako sa iyo, ha? Maglaban na lang tayo, BOTY. Yun ba? Mas ano yun pa yun eh. Mas kakagatin pa ng tao yun. Di ba? Guys, balik na. Guys, ayan guys, ano naman tayo. May ka-tune up na si Oton. May ka-tune up na guys. Lakas talaga ng guys, yung promoter namin guys. Nakahanap na ng bagong ka-tune up. Okay? So, bakit? Ito, i-ano muna natin. Bakit sa mahinang boxer lang, semi-retired Semi-retired yung kanilang nakuha. Nakita ko, May pa last year yung huli niyang laban. Bakit? 'Di ba? Bakit kailangang ipalaban sa kanya mahihina? Guys, come to think of it, since 2021, pag alis niya ng MP, puro tune up. 'Di ba? Bigyan niyo nga ako ng sa pantaha. Bakit ganyan? Ibig bang sabihin nito, ayaw na muna natin siyang ilaban sa malakas, baka madisgrasya. Nagtitraining naman. Anong problema? Kasi sa 'di ba, sa mainstream boxing, yung dati niyang kinalalagyan sa mainstream, nung hindi pa siya si tune up, talagang scientific ang approach. Mga eksperto, strength and conditioning, you have guys like Sir Memo Heredia. 'Di ba? Including the nutrition, nandiyan din si Sir Brandon Gibbons na nakuha yung kanyang kaalaman sa trabaho sa ilang mga eksperto kagaya nila Ma'am Jeanette Aro. 'Di ba? Hindi po yan papakainin mo ng skyflakes at spaghetti. 'Di ba? At tsara. Gutom, 'di ba? Gutom boxer nagre-reduce. Pinakain mo ng atsara, di nagkaroon ng acid reflux yan. 'Di ba? Ganun mga kaibigan. Kung yung laban nga ni Crawford Spence, si Spence daw yung nanalo ano pang aasahan mo? 'Di ba? So mga kaibigan nyo lang, Silver Boys TV, may isa pa akong issue na itatakel na masakit sa mata, mga kaibigan, kasi may mga tao na ito, galing talo at pagkatapos ngayon ay aatakihin ng isang coach na si Coach Nonito Donaire Sr. Pero hindi nila binabalikan kung ano ba yung ginawa nila dito kay Coach Nonito Donaire Sr. Kung bakit ganyan, 'di ba? Kung bakit siya nauwi sa ganyang 'di ba? Saloobin, pananalita. May ginawa din kayo, 'di ba? So hindi naman sa nangingalam kasi syempre away pamilya yan. Pero sa atin lang, i-touch lang natin yung mga may kinalaman sa boxing. Alright, Silver Boys TV. Peace.